Teka muna, si Mr. Jason Kainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ay nasa linya po natin. Mr. Kainglet, good morning po. Hello. Good morning po, Camelo, at sa lahat po ng nanonood ng kanilang programa. Ito yung himutok ng DA. Kasi nagpulong-pulong na raw yung mga stakeholder. At napagkasundoan na susunod sa MSRP. Kasali ba kayo doon sa tinatawag na stakeholders, Mr. Kainglet? Opo, kasali po tayo dahil lang tinulong po ng DA yung mga producers, kami yun, mga biyaheros at retailers. Talagang inabot po ito ng isang buwan na konsultasyon. Bumalik kami sa ating mga members at sa mga ating mga kausap na mga producers din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa bahagi po ng producer Camelo, gaya nga po sa report nyo, bumaba na yung farm gate. Meron ang farm gate namin dati 260, 255. Ngayon po talagang tumutupad sa 230 at may mga lugar pa po talaga na mas mababa sa 230, 220 po ang labas. Kaya hindi po sa producer yung problema kung sa sinasabi na DA ng 20%. In fact, nag-uusap naman tayo sa DA araw-araw, meron silang ni-report na dalawa. Umano raw ay mas mataas sa 230. Yung isang sinasabing lugar, hindi kilala ng mga farmers yung sinasabing nagbenta ng 240. Pero Camelo, kahit sa 240, ibig sabihin 10 piso lang yung tinaas, hindi talaga dapat lumagpas ng 400 o ng 390 yung presyo. Yun po, kung talagang sa 240 siya binenta, ang assurance ng producers po, kahit nalulugi siya, ay tumutupad siya doon sa usapan para nga tulungan ng gobyerno na bumaba ang presyo. Alam naman natin sa farm, Camelo, ang nagtatakda talaga ay mga traders at biyahero. Hindi naman farmers ang nagsasabi talaga kung magkano niya bibilhin yung kanyang produkto. Ngayon po yung sa baboy. Talagang for the past 2 weeks, nasa 230 po ang farm gate ng ating mga magbababoy. Teka, yung mga dealer ba ay nandun sa tinatawag na mga stakeholder? Nasa pulong ba sila? May represented ba sila? Nandun po, tumawag sila sa 80 raw kasi ang sabi, ang formulang ginamit natin, farm gate plus 65 o hanggang 70 na nga sila, plus 50, yun po yung sinasabi nating MSRP. Kaya kung 230 sa farm, plus 65 hanggang 70 sila, 300 sabit ulo, may bebenta ng retailer sa 350 yung kasim at 380 yung liempo. Malinaw po yung usapan at kung sinasabi ng retailer, mataas ang bigay sa kanila, baka pwedeng doon magsimula ang DA. Huwag niyang simulan sa farm kasi talagang mapapagod lang siya. Tama naman ang presyohan sa farm. Tanungin nila yung retailer, sino yung dealer, at tanungin ng DA, bakit mataas pa rin ang pasa nyo. Doon po kasi malalaman as far as the producers are concerned, Camelo, dalawa yung sinabi ng DA. Yung isa, suspetsa pa namin bakit hindi makita yung sinasabing farm na yun sa isang lugar sa south. Yung isa naman sa north, sinecheck din natin kasi kami mismo nag-uusap-usap kung talaga bang merong mataas na presyohan. So far po, ang feedback sa atin, tumatalima po lahat sa napagkasunduan. Oo, 65 to 70 pala yung commitment ng dealer. Oo. Actually, mataas na po yun. Ang sabi nga dapat 60. Pero sabi natin, para walang, kumbaga, may leeway tayo, hanggang 70 pumapayag para pagpasa dun sa retailer, 300 na maibibigay, sabit ulo na. Ito bang dealer na ito, meron pang sub-dealer? Yung mga ganun ba? O ilang layer sila sa gitna sa pagiging dealer? Ang sa hag po, Camelo, hindi ka mukha sa bigas at sa sibuyas. Kukunti lang ang kamay, 3 lang talaga. Mula sa producer, yung trader, biyahero, siya na rin yung nagkakatay. At siya na rin na magbibigay sa retailer. So halos 3 kamay lang po siya from magbababoy, yung biyahero trader, ipapakatay niya at ipapasa niya na sa retailer. Kaya mas madali po ang kwentahan. Farm gate plus retail, plus biyahero, plus retail, yun po yung makukuha nating MSRP. Hindi po siya komplikado, kaya mas madali talagang matutukoy ng DE kung nasan po ang problema. So sa farm gate, yan yung mga producer, okay. Opo. Wala tayong problema dyan. Sabi nyo, wala naman, sumusunod naman. Sa retail, yun, nakita na 410, sabi mo nga, 390.
mataas na yon. 410 to 470 raw ngayon ang Ay, presyo. sobra-sobra po talaga yun. Talagang kahit pagbalik-balik na rin natin ang pangyayari, wala naman nagbebenta ng farm gate na 300 po. Imposible po yun. Oo. Ay sos, teka. Oo. Yung retailer, 'di ba yung iba naman humahango di sa palengke tapos dinadala sa talipapa. Pero hindi yata 'yun ang kaso eh. Itong 410 to 470 yan yata yung nasa palengke na eh. Mr. Opo, Kenya. yun. Oo. Opo, yung sa atin nga, kahit nung unang pulong pa lang, pag umabot ka ng 400, unang pulong pa lang namin, talagang sabi namin sobra-sobra yun. Dahil kahit sa 250 yung farm rate, dapat hanggang 390 lang yung magiging retail mo sa liempo. Oo. Kung talaga susundin yung napagkaisang cost structure ng presyohan sa baboy po. Kaya nga, dapat silipin, ang gawin ng DA, yung na-interview yung retailer, puntahan nila, sino yung dealer nila. Yun. Para magkaalaman bakit ang laki ng pinatong niya. Kung ituturo niya yung farm, madali pong malaman. Ang mga farm sasabihin, kayo ang kumukuha sa amin sa Oo. gantong presyo. Oo. Para po hindi po tumagal yung problema kasi nga ang sinasabi 20%, tingin natin tumatalim ang producer. Kawawa naman po ang mga magbababoy kung hihigpitan pa. Nalulugi na nga sila ngayon dahil hindi pa naman talaga nasasawa tayong iisip. Dagdag gastos po talaga sa mga magbababoy itong dinadanas ngayon. Oo. Pero despite that, sumusunod po tayo sa napagkaisahan para tulungan ng gobyerno na mapababa po natin ang presyo ng baboy. So yun lang pala, no? Madali pala. 3 layer lang pala ito. So madaling intindihin ito, Mr. Kainglet. Oo. Madali po talaga at mas madali kaysa sa bigas at sa sibuyas na nung araw pa natin pinoproblema. Mas madali po itong sa baboy. Kumusta ang supply ng baboy po ngayon sa mga farm? Nagre-recover tayo. Inaasahan po natin sana itong unang bahagi ng taon, meron ng commercial use ng vaccine laban sa ASF para lalo pong makapag-repopulate ang ating mga magbababoy. Sa supply po, sa ngayon, bagamat talagang hirap pa yung local, supplemented naman siya ng imported. Sobrang dami po ang imported. Ang report nga natin, itong unang bahagi ng taon, dumoble na yung dami ng import kumpara last year. Opo, sige po. Mr. Kainglet, salamat po. At sana umaksyon dito ang DA sa lalong madaling panahon para mapanagot yung mga dapat panagutin sapagkat meron naman tayong batas tungkol dito. Ano po, Mr. Kainglet? Opo, maraming salamat, Camelo, sa pagkakataon na lagi niyong dinidinig ang posisyon po ng mga producers natin. Opo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Jason Kainglet, Executive Director sa Samahang Industriya ng Agrikultura Usinag.